Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat at ngayong araw po ay ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral mula sa mga aral sa talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At sa pangwalong taon ng Hijrah o yung paglikas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos ng pagsakop ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah at walang nangyaring labanan maliban sa kakaunti na sila naman ay nagsitakbuhan dahil sa dami ng mga Muslim na pumasok sa Makkah at kabilang doon ang mga Muhajirun na sila ang mga taga-Makkah na nabanggit natin na halos lahat sila ay iniwan nila ang kanilang mga kayamanan at lahat ng kanilang pagmamay-ari sa Makkah at ito ay kinuha ng mga Quraysh, hindi mananampalatayang Quraysh at kabilang ito sa dahilan ng pagsakop ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para maibalik din sa mga Muhajirin ang kanilang mga kayamanan. Pagkatapos ng nangyari na pagpasok ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Makkah at yung kanyang ipinasira ang mga iba't ibang klase ng mga ribulto na napapaloob sa Kaaba, ay narinig niya na ang mga pamilya o yung mga tribo, mga angkan na malalapit dito sa Makkah ay nagtipon-tipon sila. Nagtipon-tipon sila sa Hunain, sa lugar na tinatawag na Hunain, at sila ay nagbabalak na atakihin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya agad na tinawag ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga sahaba at kaniyang sinabihan na siya ay makikipaglaban. Uunahan niya ang mga tao na ito bago sila pumasok sa tinatawag na Makkah. Ang mga tribo na ito ay ang Hawazin, Thaqif, at ang Sa'ad bin Bakr, at saka Bani Hilal. Itong mga tribo na ito, sila yung malalapit sa Makkah na mga Arabo na naisipan nila, nagkaisa sila na makipaglaban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya inipon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga sahaba. At dahil dito, ay gusto niya na pumunta sa tinatawag na lugar na ito para makipaglaban sa mga tao na ito. At ang pinuno ng mga tao na ito ay si Malik bin Auf an-Nasri. Si Malik bin Auf. Siya yung pinuno ng mga tao na ito, na siya rin ang pinuno ng tinatawag na taga-Taif, mga hindi mananampalataya na mga taga-Taif. Noong natipon ang mga tao na ito, ay ang isa sa mga naisip, yung naging plano ni Malik bin Auf, ay dalhin, isama nila ang lahat ng kanilang kayamanan at ang kanilang mga asawa at mga anak. Noong nandun na sila, malapit na sa lugar ng labanan, yung lugar na pupuntahan nila na tinatawag na Hunain, ay mayroong isang matanda na kasama nila. Ng kanyang pangalan ay si Durayd bin As-Simmah. Isa ito sa mga matatanda na mayroong kaalaman at mayroon siyang kaalaman sa tinatawag na pakikipaglaban. Ngunit siya ay matanda na at bulag. Nung dumating na sila doon sa isang lugar, ay kaniyang sinabi na bakit may naririnig ako na mga bata at saka mga babae at iba pang mga tinatawag na mga gamit na hindi tinatawag na gamit sa pakikipaglaban. Sinabi nila sa matanda na ito ay utos ni Malik bin Auf. Tinanong niya si Malik bin Auf, ano ang dahilan kung bakit mo isinama dito sa labanan ang mga anak,
mga asawa at iba pang mga kagamitan, pati mga kayamanan. Sinabi ni Malik bin Auf na para maging matatag ang mga tao sa kanila pakikipaglaban dahil iniisip nila na kapag matalo sila dito ay mawawala sa kanila ang kanilang asawa, ang kanilang anak at ang kanilang kayamanan. Ngunit sinabi ng matanda na ito na yan ay mali. Bagkus dapat ay pauwiin sila dahil sa pakikipaglaban kapag ikaw ay nanalo ay tanging makukuha mo lang sa kanila ay ang tinatawag na kanilang espada. Pero kapag ikaw ay natalo, wala ka nang babalikan dahil lahat ay nakuha ng kalaban. Ngunit itong si Malik bin Auf ay hindi nakinig. Hindi nakinig sa matanda na ito at kanyang sinabi na tunay na ikaw ay matanda na. Yun ang kanyang sinabi. Tunay na ikaw ay matanda na. At pagkatapos, wa kabura aklok at matanda na rin ang iyong pag-iisip. Kaya sabi niya, ito ay desisyon ko at ito ang aking tinatawag na iuutos. At dito nangyari, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nangailangan ng mga gamit sa pakikipaglaban. At narinig niya na itong si Safwan bin Umayyah, isa sa mga Quraysh na hindi pa nag-Muslim sa mga panahon na ito, ay meron siyang tinatawag na napakaraming mga gamit sa pakikipaglaban. At kinausap siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi na, Ya Aba Umayyah, hiraman mo kami ng iyong sandata sa gagamitin namin sa pakikipaglaban sa laban sa tinatawag na mga nagtipon-tipon na ito na iba't ibang mga tribo na malapit sa Makkah. Sinabi ni Safwan bin Umayyah na pipilitin mo ba ako o maghihiram ka? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ako ay maghihiram. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabilang sa kanyang pagiging makatarungan ay pagkatapos ng labanan ay isinauli ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga gamit na hiniram niya kay bin Umayyah, Safwan bin Umayyah. Kahit na kaya naman ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kunin ang mga ito dahil sinakop nila ang Makkah, pero dahil sa kanyang pagiging makatarungan ay hiniram niya ito kaya ito ay binalik niya. Allahu Akbar. Kasama ito sa pagiging makatarungan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang bilang ng mga Muslim sa mga panahon na ito ay 12,000 dahil nung sila ay pumunta na Makkah ay 10,000, nadagdagan sila ng 2,000 na sila ay tinatawag na makikipaglaban sa mga tribo na ito na gustong umatake, makipaglaban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamumuno ni Malik bin Auf. Nung sila ay papunta na sa lugar na Hunain, ay kabilang sa dapat nating mapulot na aral na kung saan kabilang ito sa pinakamahalagang bagay, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam nung sila ay naglalakbay na, ay dumaan sila sa tinatawag na mga puno, na kung saan mayroong tinatawag na Dhat Anwat. Itong Dhat Anwat ay lugar na kung saan sa panahon ng kamangmangan, ang mga musyrikin o mga hindi mananampalataya ay nilalagay nila dito ang kanilang mga gamit sa pakikipaglaban na sila ay naniniwala na magiging dahilan para sila ay manalo sa labanan. Para sila ay maging malakas at maging matapang at manalo sila sa labanan. At dahil dito sinabi nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, ij'al lana dhat anwatin kama lahum dhat anwat. Ya Rasulullah, maglagay ka rin ng tinatawag na ganyang bagay, itong bagay na kung saan sila ay humihingi ng biyaya sa lugar na ito, sa puno na ito, na katulad ng meron sa tinatawag na Dhat Anwat. Ikaw rin, o propeta, ay maglagay ng tulad ng ganyan. At si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay napalakas ang kanyang boses at kanyang sinabi, Allahu Akbar, ang Allah ay dakila. Sabi niya, Qultum walladhi nafsi Muhammadun biyadih, kama qala qawmu Musa li Musa. Subhanallah, ang sinabi niyo ay katulad ng sinabi ng mga nasyon ni Musa kay Propeta Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ikaw ay maglagay ng Diyos, Panginoon, na katulad ng kanilang Panginoon. Subhanallah. Isa ito sa dapat nating malaman. Pinakamalaking aral na mapupulot natin dito
kahit na sila ay mga bagong Muslim, ang karamihan ay yung tinatawag na kasama nila ay marami na mga bagong Muslim, katulad ng mga nag-Muslim sa doon mismo sa labanan o yung pagsakop ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, ay maraming mga bagong Muslim doon. Ganun din yung mga ibang mga sumama sa Madina na maaring marami din sa kanila ng mga bagong Muslim. Galing pa ng Madina o galing ng ibang mga tribo. Ngunit ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil ang kanilang hinihingi ay isang gawaing shirk o pagtatambal kay Allah, ay hindi siya nagdalawang isip. Hindi niya sinabi na hayaan natin sila dahil sila ay mga bago lamang. So, hindi po. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil mali ang kanilang hinihingi, sinabi niya na ito ay mali, ito ay gawaing shirk at ito ay hindi pinapahintulutan sa Islam. At dapat nating malaman ang kahalagahan ng akida. Ang kahalagahan ng akida. Dahil ang gusto ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na maitama ang kanilang pananampalataya. Dahil ngayon ay sila ay makikipaglaban. At kapag mamatay ang isang tao na meron siyang ginagawang shirk, napakadelikado. Kaya ang gusto ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay malinis ang kanilang mga puso mula sa tinatawag na gawain ng mga pagtatambal. Kaya anumang mga pagtatambal ay dapat iwasan. Dahil dito sa mga panahon na ito ay maraming mga bagong Muslim na sila ay yumakap sa Islam, ngunit ang kanilang hinihingi ay gawain na shirk, ay pinigilan sila mismo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya na ito ay malaking kasalanan sa relihiyong Islam. Kabilang sa mga kabilang ito sa mga tinatawag na mga himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na nangyari, na kung saan sinabi ni Shaybah bin Uthman, isa ito sa mga Quraysh, itong si Shaybah, na sumama sa labanan sa pakikipaglaban sa mga tribo na ito na galing sa tinatawag na iba't ibang tribo na malapit sa Makkah. Itong si Shaybah bin Uthman ay sumama sa grupo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero meron siyang masamang balak. Kanyang sinabi na kapag nagkaroon ng labanan ay sisikapin niya na mapatay niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Yun ang kanyang balak. Kaya hindi nakapag-ingat, kumbaga mag-iingat si Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil kabilang siya sa mga sundalo ng mga Muslim. At nung nagkaroon na ng labanan ay wala siyang tinatawag na ginagawa, kundi siya ay naghahanap ng paraan para mapatay niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nung siya ay mapalapit na kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at gusto niyang patayin si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay nakakita siya ng napakalaking apoy. Subhanallah, napakalaking apoy. At pagkatapos ay nilagay niya sa kanyang mata ang kanyang kamay, natakot siya na baka may mangyari sa kanya. Doon sa nakita niya napakalaking apoy, pagkatapos ay tumingin sa kanyang Propeta sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, lumapit ka. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at hinawakan niya ang mata ni Shaybah bin Uthman at pagkatapos nanalangin si Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay tinatawag na Allahumma a'idhu minasyaitan. Siya ay nanalangin na siya ay kupin ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa tinatawag na kasamaan ni syaitan, at dito ay nanalangin din siya sa tao na ito na siya ay gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa kinukwento ni Shaybah bin Uthman na pagkatapos ng pangyayaring ito ay naiba ang kanyang pananaw at yung puso niya, at kanyang sinabi na ang pinakamamahal sa akin sa mga panahon na ito ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naisip niya doon sa mga panahon na ito na pagtanto niya na tunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinapangalagaan ni Allah at tunay na sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito, nung pagkaraan ng pangyayaring ito, ay nagkausap sila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at siya ay sumaksi ng kanyang sinabi na, inni ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. At hiningi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na, ya Rasulullah, istaghfir li.
ikaw ay humingi ng kapatawaran para sa akin at nanalangin naman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya. At kabilang ito sa mga himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na pinapangalagaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nangyaring labanan, noong sila ay bago lamang, naglakbay sila papunta doon sa tinatawag na lugar na Hunain, bago sila pumasok doon, ay nauna yung mga tauhan, mga sundalo ni Malik bin Auf. At dahil nga papasok yung lugar at saka mabato, sila ay nagtago doon at nagkaisa na kapag dumating ang mga sundalo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sila ay magtatapon ng mga pana, at dahil sa itong papasok dito ay iisa lang yung lugar na kung saan papasok, at dito ay walang magagawa ang mga sundalo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa labanan ng mga Muslim, kapag si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kasama nila, ay nauuna si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dito, unang pumasok sila, nagkaroon ng tinatawag na mga nagkasabay-sabay na mga pana, at pagkatapos nagsilabasan yung mga sundalo ni Malik, ay halos walang hindi alam ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iba pang mga Muslim ang kanilang gagawin, dahil naipit sila dito dahil mga bato itong lugar na ito at iisa lang yung papasok doon. Kaya ang karamihan sa kanila ay nagsitakbuhan kahit napakadami nila. At isa sa mga mapupulot natin na aral dito na sinabi ng ating mga ulama na kabilang sa dahilan kung bakit nung unang labanan ay sila ay natalo dahil sa kanilang paniniwala na ibang mga sahaba, ibang mga sumama na mga Muslim, na sila ay napakarami kaya hindi sila matatalo. Subhanallah, hindi sila nagtiwala ng buong-buo kay Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus ang kanilang tiwala ay sa kanilang dami. Dahil napakarami, 12,000 na mga Muslim. Dahil dito ay kabilang sa sinabi ng ating mga ulama, dahil sa kanilang pagtitiwala sa kanilang bilang ay naging dahilan ng kanilang pagkatalo sa unang labanan. Nagsitakbuhan ang mga iba yung tinatawag na ibang mga Muslim hanggang sa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi, siya ay nanatili, si Propeta sallallahu alaihi wasallam hindi tumakbo. Ganon din ang kanyang mga malalapit na mga sahaba at saka mga muhajirun, mga ansar na naunang mga nagmuslim. Sila ay nanatili kasama si Propeta sallallahu alaihi wasallam at sinasabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Anan nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib." Sinabi niya na ako ay propeta, la kadhib, walang kasinungalingan, at ako ay anak o mula sa angkan ni Abdul Muttalib. Kanyang sinasabi yung kanyang pinatawag na pamilya. At kabilang dito na nanatili kasama ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na kasama niya at ang ibang mga Muslim ay nagsitakbuhan ay si Abu Bakr as-Siddiq, si Umar, si Ali, si Al-Abbas, si Al-Fadl bin Abbas, si Rabi'ah bin Al-Harith, wa Abu Sufyan bin Al-Harith, Usama bin Zaid, wa bin Mas'ud, at saka si Ayman at ang kanyang kapatid na si Usama, na sila yung nanatili na kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At inutusan niya na tawagin itong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay inutusan niya si Abbas na tawagin niya yung mga muhajirin at saka mga ansar at saka yung mga ashabus samurah. Ashabus samurah ay sila yung mga nagmubaya na pumunta kay Propeta sallallahu alaihi wasallam sa panahon pa na ang mga Muslim sa Makkah ay mahina. At sila yung unang nagmuslim na kasama ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na galing ng Madina. Sila yung unang Muslim at naniwala kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Tinawag sila ni Abbas at sila ay dumating at hanggang sa sila ay nakipaglaban, at dahil natakot ang mga sundalo ni Malik bin Auf, dahil nga dumating muli ang mga Muslim kasama si Propeta sallallahu alaihi wasallam, natakot sila sa mga Muslim at dahil dito sila ay nagtakbuhan, at kasama sa mga tumakbo ay tinatawag na itong si Malik bin Auf, na siya ay tumakbo sa lugar na Taif. At pagdating sa lugar na Taif, yung tinatawag na
pag-atake naman o si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanyang inutusan ang mga sahaba na sila ay umakyat papunta ng Taif dahil sila ay tinatawag na tumakbo sa lugar na Taif. Pagdating nila sa Taif ay mayroong mga malalaking mga tinatawag na mga bahay ang mga tinatawag na mga tao doon na ito ay sa pamumuno ni Malik bin Auf. Ito yung lugar ni Malik bin Auf na kung saan kapag sila ay nagtago sa lugar na ito, ayon sa mga nakakaalam, ay kahit isang taon na hindi sila lumabas sa lugar na ito, ay hindi sila magugutom dahil meron silang pagkain sa lugar na ito. Subhanallah. Dahil dito, ay si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya ay nanatili dito ng 40 days at pagkatapos ay inutusan niya, siya ay nagsalita ng malakas at sinabi niya na sino man ang bumaba sa inyo ay palalayain namin. Kaya bumaba sa kanila ang 23 na mga alipin na sila ay bumaba kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, sumama kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at sila ay pinalaya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito pagkaraan ng 40 days ay humingi siya ng payo sa kanyang mga sahaba at sinabi ng kanyang mga sahaba na mahirap na sila ay bumaba sa tinatawag na kanilang pinagtataguan dahil tinatawag na malakas ang kanilang pinagtataguan na yan at meron silang pagkain na aabot yan ng isang taon. Kaya naisipan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng mungkahin ng kanyang mga sahaba na sila ay bumaba sa Makkah at bumalik dahil sa tinatawag na pagtatago ng mga ito, hindi sila nakipaglaban ng diretsuhan kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos bumalik si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, at kabilang sa nasabi natin ay binalik ni Propeta sallallahu alaihi wasallam yung mga kagamitan ni Safwan bin Umayyah sa pakikipaglaban, kasama yan sa pagiging makatarungan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun din nabanggit natin kanina yung tapang ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at ganun din yung mga naunang mga nagmuslim. Doon natin makikita ang kanilang kainaman, kabutihan na kung saan sila ang pinatawag ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga naunang mga muhajirin at saka mga ansar at saka yung ashabus samurah, sila yung unang nagmubaya'ah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naging dahilan ng pagkapanalo ng mga Muslim sa labanan sa Hunain. At dito ay hinati ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Makkah ang mga nakuha nila ng mga tinatawag na mga kayamanan. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga panahon na ito ay ang mga ibang mga kayamanan katulad ng kamelyo, katulad ng mga kambing at iba pang mga kayamanan. Kabilang dito ay kung sino man ang nakapatay ng kanyang kalaban ay sa kanya ang kanyang kagamitan sa pakikipaglaban. At ang iba pang mga nakuha nilang kayamanan, ito ay hinati ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At si Propeta sallallahu alaihi wasallam, karamihan na binigyan niya ng marami ay ang mga bagong yumakap sa Islam at sila yung mga karamihan sa kanila ay may mga yung tinatawag na katungkulan sa kanilang tribo. At kasama sa mga hangarin dito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag sila ay naging Muslim at naging maganda ang kanilang pagbumuslim ay mas malaki ang kanyang tinatawag na epekto sa mga kanilang mga nasyon, sa kanilang mga kamag-anak, sa mga tao sa kanilang lugar. Kasama yun sa mga hikmah, karunungan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya kasama sa kanya binigyan si Abu Sufyan bin Harb, binigyan niya ng 40 awqiyah at 100 na kamelyo. Ganun din si Hakim bin Hizam, ganun din si Safwan bin Umayyah. Binigyan niya ng 100 na kamelyo. At iba pang mga Quraysh at iba pang mga Muslim na halos lahat sila ay binigyan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At dito isa sa mga nakakaiyak na pangyayari na dito natin makikita kung gaano kamahal ng mga sahaba si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hinati ni Propeta sallallahu alaihi wasallam yung mga kayamanan at hindi niya binigyan ng hati ang mga ansar. Ang mga ansar ay ang mga taga-Madina. Ang mga ansar ay ang mga taga-Madina. Halos lahat ng binigyan niya ay ang mga taga-Makkah.
Kaya ang nasabi ng mga tinatawag na mga Ansar ay kanilang sinabi na hinati ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga kayamanan sa kanyang mga kaum, yung mga kababayan niya sa Makkah. Kaya nakalimutan tayo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil ngayon ay kasama niya ang kanyang mga nasyon, mga kababayan niya sa Makkah. Kaya nakalimutan tayo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito, itong si Sa'ad bin Ubadah ay pumunta kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ang nararamdaman at nasabi ng ibang mga Ansar na bakit tayo kinalimutan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ikaw sabi niya kay Sa'ad bin Ubadah, saan ka? Sinabi ni Sa'ad na ako ay kabilang lamang sa aking mga nasyon, yung mga kababayan niya sa Madina. Dahil dito ay sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Sa'ad bin Ubadah na ipunin mo ang mga taga Madina, yung mga Ansar, at gusto ko silang makausap. Pagkatapos ay kinausap sila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya na ya ma'ashar al-Ansar, o mga Ansar, may mga salita na dumating sa akin na kayo ay kumbaga nararamdaman nyo na parang iniwan ko kayo. Subhanallah. Dahil dito, sinabi niya na sagutin niyo kung anong gusto niyo sabihin sa akin. Gusto niyo bang sabihin sa akin na nung ako'y mahina pa, hindi pa lumaganap ang Islam, tinulungan niyo ako, lahat ginawa niyo para sa akin, pero hindi ko kayo, kumbaga, nakalimutan ko kayo. Sinabi yan sa kanila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam para sila ay magsalita. Ngunit, ito ang isa sa subhanallah, masaya na narinig ng mga Ansar na kung titingnan natin ang salitang ito ay subhanallah, nakakaiyak siya. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanila, ala tardawun ya ma'ashar al-Ansar an yadhabu an-nasa bisyati wal-ba'ir wa tarji'u bi Rasulillah ila rihalikum. Subhanallah. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga Ansar na hindi ba kayo nalulugod na ang mga tao ay sila ay mag-uwian na kasama nila ang mga kayamanan, mga kambing, mga kamelyo, mga kagamitan, pero kayo na mga Ansar ay uuwi na kasama niyo ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay taga Makkah, ipinanganak sa Makkah. Siya ay lumaki sa Makkah, siya ay nakapag-asawa sa Makkah. Ngunit mas pinili ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na bumalik sa Madina kasama ng mga Ansar. Allahu Akbar. Kaya kasama ito sa tinatawag na nagpaganda sa loob ng mga Ansar na kung saan sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sapat na sa inyo na ako ay uuwi kasama niyo. Allahu Akbar. Ang mga tao ay sila ay uuwi kasama ng kanilang kayamanan na nakuha nila, pero kayo, uuwi kayo sa Madina na kasama niyo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Itong sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay isa sa pinaka nagustuhan ko na sa tuwing nababasa ko minsan ay hindi ko napigilan na lumuluha ang aking mga mata. Subhanallah. Hindi ko maiwasan. Iniisip ko yung sitwasyon ng mga Ansar na kung saan sinabi sa kanila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, uuwi ang mga tao na kasama nila kanilang kayamanan, pero kayo kasama nyo ay si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kabilang din sa mga nangyari na kung saan itong pagkaraan ng mga ilang buwan ay itong si Malik bin Auf ay sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil may mga taga-Taif na bumaba at nag-Muslim, pumunta na Makkah at nag-Muslim at hiningi nila kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanilang mga pamilya na ibalik sa kanila at ibinalik sa kanila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanilang mga asawa at mga anak. At sinabi niya na nasaan si Malik bin Auf? Tinanong niya yung mga taga-Taif. At sinabi nila
na siya ay nasa Taif. At sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sabihin niyo sa kanya na kapag siya ay dumating sa akin, ay ibabalik ko sa kanya ang kanyang pamilya at ang kanyang kayamanan. At dahil dito, si Malik bin Auf ay pumunta kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagmuslim, at pagkatapos ay ibinalik sa kanya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga pamilya, ang kanyang mga kayamanan, at binigyan siya ng 100 na kamelyo, at naging dahilan ng pagmuslim ng karamihan sa mga taga-Taif ay si Malik bin Auf, dahil siya ay tinatawag na kanilang pinuno, at siya ay nagpayo sa kanila na tanggapin nila ang relihiyong Islam. Pagkatapos nito, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay bumalik ng Madina kasama ng mga Ansar. Allahu Akbar. Isa pinakamalaking biyaya sa mga Ansar, nakasama nila ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganon din ang mga Muhajirin na hindi sila nanatili sa kanilang mga dating mga bahay sa Makkah, bagkus ay sumama sila kay Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Sina Abu Bakr as-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, at iba pang mga kasamahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na mga Muhajirun. At sa pangsyam na taon ng paglikas ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, o yung hijra, ay dumating ang balita kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang pinuno ng Rome na si Herakl ay nag-ipon ng maraming mga sundalo para makipaglaban kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Gusto niyang umatake kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, na ang kanyang bilang ay 40,000 na mga sundalo para makipaglaban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalaman ito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kaya inutusan niya ang kanyang mga sahaba na sila ay lumabas para makipaglaban sa tinatawag na mga taga-Rum, na ang kanilang pinuno ay si Herakl. At dahil dito, napakarami sa mga sahaba ang kanilang itinulong ang kanilang kayamanan sa mga panahon na ito. Kasama dito si Uthman bin Affan, na siya ay naghanda ng 100 na kamelyo na kasama doon ang kanyang gamit. Lahat-lahat ng gamit niya, gamit doon sa pakikipaglaban, pagkain, lahat ay nandoon sa 100 na kamelyo. Dahil kabilang si Uthman bin Affan sa pinakamayaman sa mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At ganoon din ang ibang mga sahaba, katulad ni Abu Bakr as-Siddiq, binigay niya ang lahat ng kanyang kayamanan na nandun sa kanya. Si Umar bin Khattab, yung kalahating kayamanan niya, at iba pang mga sahaba. Yung mga walang kakayahan ay halos yung iba sa kanila ay umiiyak dahil gusto nila na sumama kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan ang kanilang pagmamahal kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. At kabilang sa mga nangyari doon ay si Abu Dar. Nahuli si Abu Dar sa kanyang pagpunta kay Propeta sallallahu alaihi wasallam nung umalis na si Propeta kasama ang kanyang mga sahaba papunta ng labanan sa Tabuk. At ang labanan ito ay sa Tabuk. Itong labanan sa Tabuk ay nangyari sa pangsyam na taon ng Hijri ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Itong si Abu Dar ay napakahina ng kanyang sinasakyan, dahil dito ay kinuha na lamang niya ang kanyang tinatawag na gamit, at siya ay naglakad. At siya ay pinuri ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at nanalangin sa kanya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din sa mga nangyari ay noong dumaan sila, itong mga Muslim, sa Thamud, itong lugar na kung saan dito pinarusahan ang mga kaum ni Saleh, na kaum Ad wa Thamud. Ito yung mga pinarusahan ng mga henerasyon. Itong diyar o lugar ng mga Thamud na sila ay pinarusahan, na ito'y dadaanan papunta ng Tabuk. Dumaan dito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kaniyang inutusan ang kanyang mga sahaba na wag silang bababa sa lugar na ito maliban na sila ay umiiyak o nararamdaman nila yung kalungkutan at pagkatakot sa parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din na kanyang inutusan ang mga sahaba na kung meron silang naigib dito, wag nilang iinumin at wag silang gagamit
ng tinatawag na tubig na galing dito sa kanilang paghuhudo. Ito yung mismong lugar na kung saan dito pinarusahan yung tinatawag na tribo na Thamud. Kaya ito ay mali na kapag pupunta ang mga tao doon sa mismong lugar na pinarusahan dito ang mga tribo na Thamud, ay pupunta rito para maging mamasyal, para maging tourist spot. Bagkus ayon sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay meron pag tayo pumunta rito ay tayo ay umiiyak o nakakaramdam tayo ng takot mula sa kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama yan sa tinatawag na mga dapat nating alalahanin. Kabilang sa mga himala na dumating o nangyari sa kanilang paglalakbay sa Tabuk ay nung sila ay nasa daan ay wala na silang tubig, at ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tubig at umulan at sila ay nakainom lahat, at dahil dito kasama ito sa mga himala ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din sa mga himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang pagkaligaw ng kamilyo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ng isa sa mga munafik na kaning sinabi na si Zaid bin As-Said na kaning sinabi na nasaan yung nagsasabi na alam daw niya yung mga mangyayari. Wala naman. Sabi niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi niya mahanap yung kanyang kamelyo. Kung siya ay propeta, bakit hindi niya mahanap ang naliligaw na kamelyo niya? Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi ko alam ang mga bagay na ghaib, mga lingid na kaalaman, maliban sa ipaalam sa akin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang yan sa dapat nating malaman na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam gusto niyang ipaintindi sa atin na siya ay tao lamang. Hindi niya alam ang mga lingid na kaalaman maliban sa ipaalam sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil siya ay sugo ni Allah at hindi niya alam yung mga lingid na kaalaman. Kabilang sa dapat natin malaman dito ay yung may mga ibang mga tao na sila ay nananalangin kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, humihingi ng tulong kay Propeta sallallahu alaihi wasallam kahit na namatay na si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya po ay sinasabi niya na siya ay tao lamang, hindi niya alam ang mga lingid na kaalaman maliban lamang sa ipaalam sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dito ay kanyang muling sinabi na ang aking kamelyo ay naligaw sa wadi o sa lugar na ito, at inutusan niya ang kanyang mga sahaba na puntahan nila, at yung mismong lugar na sinabi niya at yung mismong lugar na sinabi niya na nangyari doon sa kanyang kamelyo ay nakita nila, at pagkatapos ay kasama ito sa tinatawag na mga tinatawag na himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang labanan sa Tabuk, nung sila ay dumating na sa tinatawag na Tabuk, sila ay nag-ayos doon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, at narinig naman ng pinuno ng Rome na itong si Herakl, kahit na napakarami nila, ay sila ay bumalik at hindi pumasok sa tinatawag na Tabuk at hindi pumunta at nakipaglaban kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Bagkus sila ay bumalik at nanatili sila sa kanilang tinatawag na lugar, sa kanilang boundary, dahil natakot sila kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos ay nakipag-usap si Propeta sallallahu alaihi wasallam, humingi ng payo sa kanyang mga kasamahan at kanilang ipinayo na tayo ay bumalik, dahil ang mga taga-Rome o yung Roma na sa pamuno ni Herakl ay hindi naman sila pumasok sa lugar natin at hindi naman sila tumuloy, bagkus sila ay natakot. Kahit napakarami na, sila ay bumalik at hindi sila nakipaglaban kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasama ito sa hadith na ibinigay, na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ibinigay sa kanya, na hindi ibinigay sa ibang mga propeta, ay nusirtu birra'bi masirata syahr. Ibig sabihin ay ako ay tinutulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagkakaroon ng takot ng aking mga kalaban, nang bago pa ako pupunta sa kanila ng isang buwan ay nararamdaman nila sa kanilang mga puso ang kanilang takot sa akin. Ganun din na ito ay himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na nakita mismo ng mga sahaba. Kahit napakarami ng mga taga-Roma ay sila ay bumalik at hindi nakipaglaban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nawa ay makapulot tayo ng aral sa mga kwento ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at ito ay maisabuhay natin at maibahagi natin. Pagkatapos nito
ay bumalik ang propeta sallallahu alaihi wasallam at dumating ang napakaraming mga tao. Iba't ibang grupo, iba't ibang mga tribo na dumarating sila upang saksihan ang kahisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dito ay napapalapit na yung kamatayan ni propeta sallallahu alaihi wasallam dahil nabanggit sa ayah, suratu An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sinabi dito sa ayah na ito, sa surah na ito, na kapag dumating ang tulong ni Allah, ito yung sa pagbubukas ng Makkah, ay darating ang mga tao na grupo, afwaja, grupo, na sila ay papasok sa relihiyon ng Islam. Kabilang lamang ito sa mga himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at dahil dito, sa huling lecture natin, inshallah, ay pag-usapan natin ang malapit na kamatayan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ito ang huling pag-aaral natin sa talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nawa ay gatipalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat pumuli ng bumati sa inyo ng assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh.